Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng maikling panayam kasama ang ating pambansang pulisya dahil nakatutok ngayon ang PNP sa mas pinaigting na ugnayan sa mga kapulisan ng mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasabay ng pag-host ng Pilipinas sa ika-44 na ASEAN Chiefs of National Police o ASEAN POL Conference sa Pasay City. Sa temang United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration, layunin ng 5 araw na pagpupulong na palakasin ang koordinasyon laban sa terorismo, cybercrime, human trafficking at iba pang transnational crimes. Kaugnay ng paksang ito ay kasama na natin ngayon ang PNP Public Information Chief and Spokesperson, walang iba kundi si Police Colonel Alan Reyco. Colonel, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Salamat po, ma'am. Sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Belencio Sinatatis Jr., nais po namin bumati ng isang magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng tigapakinig at tigapanood po ninyo. Maraming salamat po, Colonel, for giving us time na makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po, Colonel, sa pag-host po ng Pilipinas ng ika-44 na ASEAN POL Conference dito nga po sa ating bansa, sa Pasay City, paano po nakikita ang papel ng PNP sa pagpapalakas ng regional law enforcement cooperation sa ASEAN, lalo na lalong-lalo na sa gitna po ng lumalalang transnational threats? Yun po, madam. Of course, ito po ay hindi lamang isang gathering o isang komperensya, kundi ito po ay pagkakataon para harap-harapan po or sama-sama natin mapag-usapan kasama ang ating mga members and yung mga partner countries po natin. By the way, meron po mga sumama dito, ang Canada, Australia, yung mga hindi po kasama ng ASEAN, maging ang China, na ito po ay pagkakataon para mas lalo po tayo magkakaroon ng malakas na kooperasyon sa mga kasapi ng ASEAN at ating mga partner na mga bansa. Ito po naman ay mas maganda nating maharap ang mga threats po ngayon or emerging threats ng transnational crimes, lalong-lalo na po ang cybercrime, yung mga online scams, and isa pong matindi yung human trafficking, terrorism at money laundering. Mahalaga po kasi dito sa pagsawata ng mga krimen na ito ang mabilis na palitan ng impormasyon, koordinasyon at kooperasyon po ng mga bansang involved. Ngayon po, kanina ay nabanggit ko yung temang United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration. Ano-ano po ang mga konkretong hakbang na inaasahang magagawa ng conference po na ito upang mapalalim ang koordinasyon doon nga po sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Inaasahan po natin na dahil sa komperensyang ito o sa pagtitipon na ito ay unang-una mapapalakas po yung real-time intelligence sharing. Bakit po real-time? Yung pong intelligence kasi napaka-importante, di ba? Impormasyon na dumadating sa atin. Pero dagdag pa doon, mas importante po na dumating sa atin on time. Hindi yung late na hindi na po natin ma-aaksyonan or hindi na po tamang ating magiging aksyon. So ito po inaasahan natin, mapapalakas yung sharing ng real-time intelligence. Pwede rin po at inaasahan din po natin na makabuo tayo ng mas mabilis na mekanismo para sa cross-border investigation. Yung pong investigasyon that transcends one country lamang, hindi po sa isang bansa lamang ginagawa,
maging sa koordinasyon po natin sa pagtugis sa mga kriminal. 'Di ba? Yung mga networks, pagsawata po at pagbuwag ng mga criminal networks at paghuli po ng mga kriminal o yung mga wanted. Dahil siyempre, pag nasa labas na po ng Pilipinas o nasa labas na po ng isang bansa ay nasa ibang bansa na po ang kailangang umaksyon. So ito po, napaka-importante na mapalakas natin yung koordinasyon. At of course, ito po ay pwede tayong matuto sa kanila at pwede rin po silang matuto sa atin. Kaya pagpapalawakin po natin ang joint training at capacity building programs po natin rather, na ito po ay may technology sharing, meron po tayong benchmarking para makita po natin kung ano yung what works for them ay adapt natin at sila rin po makikita nila kung ano naman ang what works for us, ma-adapt din po nila. Nabanggit din po no, na meron palang 186 na delegates mula sa iba't ibang bansa at organizations po no na dumalo no o dadalo dito nga sa ASEANAPOL Conference. So paano po ba makatutulong yung ganito pong lawak ng participation sa pagpapalitan po ng intelligence at best practices laban po sa mga krimen? Alam niyo po, napakarami na pong dumating at meron pa pong dumating as we speak na mga delegado. Ito pong mga delegado na to na 186, tama po ang inyong informasyon, 186 po ang nagkumpirma ng kanilang partisipasyon dito. Ito po yung nagre-represent. Meron po dito yung sa ASEANAPOL Secretariat, meron po sa member countries, ito po yung tinatawag natin yung partners natin, dialogue partners. Meron din pong observer organizations. So ito po magiging plataforma para sa police leaders. Ito po alam naman po natin, di ba, ang ASEANAPOL nga po ay Association of Southeast Asian Nation Police Organizations, di ba? At ito po ay more on sa law enforcement. So ito po ay magiging plataforma para po makapag-usap-usap ang ating mga leader ng ating mga kapulisan ng iba-ibang bansa para po ma-strengthen nga po yung koordinasyon natin at pag-handle ng mga transnational crimes. Ito naman po, Colonel, isa dun sa mga pangunahing agenda pala no, nitong ASEANAPOL Conference, ang paglaban sa terorismo. So ano po yung mga bagong mga strategies or policies na maaari po no, o inaasahang mabuo o magpapalakas sa pamamagitan nga po nitong pagtitipon na ito? Ito po, madam, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung real-time intelligence sharing po natin. Alam niyo po, isa sa napaka-importanting aspeto ng real-time intelligence is sa terorismo. Di po ba? Pag late na, dumating sa atin ang impormasyon, nangyari na, God forbid, meron na pong nangyaring pag-atake ng terorismo, ay wala na pong kwenta yung impormasyon na yon. So, it's very important. Kaya po dito, pag napalakas natin ang real-time intelligence sharing, nagtutulungan po tayo, mas malaki po ang tsansa na kung meron man nagpaplano ng hindi maganda, ay mauunahan na po natin o masasawata na natin. Kasama rin po dito, siyempre yung ma-monitor natin at matukoy ang mga individual o grupo man na may kaugnayan sa terorismo, kabilang po at kasama ang kanilang mga galaw, pagre-recruit at yung pinanggagalingan po ng kanilang pondo. Inaasahan din po natin dito, siyempre sa pag-uusap na ito, mapalawak po natin ang koordinasyon sa border security, watchlisting ng mga imomonitor po ng mga tao, at yun nga, information exchange para mapigilan po natin ang paggalaw at pagpasok ng mga terorista sa iba-ibang bansa sa ating rehiyon. Sa usapin naman po no ng cybercrime na nabanggit ko rin po kanina do sa ating introduction na patuloy po na lumalawak yan itong cybercrime dito sa rehiyon, paano po ba pinalalakas ang regional cooperation upang maging mas epektibo po yung pagresponde at pag-iwas po sa ganitong uri po ng krimen? Alam niyo po, kasalukuyan na po natin ginagawa ang cyber monitoring. Hindi po linggit sa inyong kaalaman na ang inyong Philippine National Police ay gumagawa na po ng cyber monitoring para maunahan po at ma-warningan tayo in advance kung meron man nagpaplano ng mga krimen na ito. Dito po sa pagtitipon na to ay lalo nating nakikita na pagkatapos po nito ay magiging mas mabilis ang palitan ng cyber threat intelligence.
yung digital evidence, di po ba? Dahil alam natin pag cyber world ay siyempre it transcends borders, di ba? Hindi po ito pwede pong nasa Pilipinas, ang biktima ay nasa ibang bansa or nasa ibang bansa, ang biktima po ay nasa atin. So kailangan po ng palitan between police forces, law enforcement agencies, between member countries para po mas magawa natin ang ating trabaho na pagsasawata at pagkakaso po sa mga gumagawa ng mga krimen na ito. Itunutulak din po natin ang mas malapit na koordinasyon sa cybercrime units ng bawat bansa. Sa atin po yung Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police, pagtingin at pagsubaybay at pagdakip sa mga sa online scams. Ito po ang isang pinakamasakit. Di po ba yung online scam na meron po tayong nababalitaan na yung ibang mga kababayan natin at yung mga ibang mamamayan ay nabibiktima ng ganito, nakukuha yung kanilang hard-earned money. So ito po yung inaano natin, mas papalakasin natin para po hindi na makapangbiktima pa itong mga kriminal na ito. Kaugnay naman po ng human trafficking at transnational organized crimes, ano-ano pa po yung mga hamon na masasabi na hinaharap pa po ng ating bansa at paano po makatutulong ang mas malapit na ugnayan sa ASEAN Police Forces upang ito po ay matugunan? Hello? Hello po? Yes, ma'am. Yes. Yun ba po? Ito nga, ang tinitignan naman natin dito is yung mga organized crime groups na kung saan ay involved sa human trafficking. Ang unang-una pong hamon na kinakaharap natin dito ay paggamit ng mga sindikato ng online platforms. Di po ba? Ito po ay kumbaga ibang battlefield, so to speak. Kasi nasa cyber world po tayo naghahanapan, cyber world sila nagre-recruit, gumagamit sila ng peking dokumento, peking identities, yung identity fraud. At sa ngayong pong panahon, with all the technology, with all the conveniences na nasa atin, mas mabilis pong nalilipat ang mga biktima at mga operatiba nila sa iba't ibang bansa dito sa ating rehiyon. Kaya hamon po talaga ang pagtukoy at pagsagip. Mukhang naputol tayo. Naputol ang ating communication with Police Colonel Ko. Ayan, subukan natin muli ang upang kahit paano ay ayun. Colonel, naputol Yes, tayo. ma'am. Yes, Go ma'am. ahead po. Yes, ma'am. Sampu ko kaya naputol. Yes po, yung tanong po ulit natin, no, yung regarding po sa human trafficking and transnational crimes na po, Colonel. Yes, ma'am. Yun po. So, yun nga, napakalaki po talagang hamon na hinaharap natin dito. Unang-una, pangunahing hamon nga po yung paggamit ng mga sindikato ng online platforms. Dito po sila nagre-recruit using fake documents, fake identities. At pagka mayroon mo silang nabiktima ay mabilis nilang naililipat ito with all the technology available to us now, to them now, ay mabilis po nilang nalilipat ang mga biktima sa iba-ibang bansa dito po sa ASEAN. Dito ay karagdagang hamon, siyempre, yung pagtukoy po at pagsagip sa mga biktima. Lalo na kooperasyon ng mga sindikato ay malakihan at maraming bansa po ang kanilang pinag-ooperatan na suportado po ng malawak na criminal network. So, tayo naman po ay gumagawa ng paraan, ng hakbang para po naman malabanan din natin sa kanila in their own battlefield. Kasi bagong battlefield po ito di po ba? Yes. Ito yung harapan na labanan nasa cyber world. So, we are sure to adjust para po ma-handle natin itong emerging threats na ito. Ito po siguro, no, one of a few last questions na lamang po para sa inyo, Colonel. Alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo, sa gabay na rin po ng ating DILG, paano po pinagtitibay ng Philippine National Police ang international law enforcement cooperation at ano po ang inaasahang benepisyo po nito para sa ating bansa? Ito po yung, again, isa pong napaka-importante, pinaigting po natin ang intelligence sharing. Yan po ang isa talagang dito. Pag wala pong impormasyon, ang ating pong mga operasyon ay hit and miss. Kung tawagin po natin ay ala chamba. So it's very important that we have the right intelligence, we have the right information para po tama ang ating galaw. Ito rin po, nakikita natin dito na magkakaroon tayo ng joint exercises for
future joint operations. Mm-mm. Pag napalawak po na ang ugnayan o yung kooperasyon between member countries, ay we will be able to conduct joint operations mas mabilis at mas magagawa na natin ang joint operation. Mm-mm. Colonel? Natin dito, of course, yung international law enforcement partners natin, kasama ng mga other members, yung mga dialogue partners natin. Ngayon, lalo na po dito sa dapat nating palakasin ang koordinasyon sa cybercrime investigations natin, di ba? Ito po ang tema na ngayon. Mm-mm. Dito na po sila pumapasok. So ito po kailangan natin mapalakas ang koordinasyon sa cybercrime investigations, counterterrorism, at kasama na po dito, of course, sa exchange of information, ang mas pinalakas na paghuli at pagtugis natin sa mga wanted persons na tumatawid po sa borders ng ibang bansa sa ating rehiyon. Siguro po, hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong panahon dahil alam ko meron pa po kayong engagements after this. Maraming salamat po, Colonel, for joining us dito po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, ma'am. Sa ngalan po ng aming Chief PNP ay nais din po namin magpasalamat na kami po ay nabibigyan ng tsansa para may paabot ko ano po ang programa at ginagawa ng inyong Philippine National Police. Dahil ang bagong PNP po para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang PNP Public Information Chief at siya na rin pong tagapagsalita ng ating pambansang kapulisan, walang iba kundi si Police Colonel Alan Ray Co. Habang hinihintay natin ang ating pangalawang panayam para sa araw na ito, ay dadako muna tayo saglit sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang Bawat Bayan Makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election tuloy sa Setyembre, ayon mismo yan sa Pangulo. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bawat Bayan Makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte kung saan ay pinamahagi ang tulong sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Kasama din sa ipinamahagi ng Pangulo ang tulong mula sa Social Civic Project Fund para sa pamahalaan lungsod ng Cotabato at sa mga pamahalaang panlalawigan ng BARM. Nabanggit din ng Chief Executive sa kanyang talumpati na tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa ikalawang Lunes ng Setyembre. Sa nasabing halalan ay iluluklok ang karamihan sa mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang tuluyang mapalitan ang Bangsamoro Transition Authority. Unang itinakda noong 2022 ang Bangsamoro Parliamentary Election, subalit inilipat noong 2025 at muling ipinagpaliban at itinakda sa Setyembre 14, 2026 sa bisa ng Republic Act No. 12317 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong March 25, 2026. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, lubos ang nararamdamang pag-asa ni Albay Governor at Bicol Regional Development Council o RDC Chairperson Noel Rosal na bibigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mahalagang reforma at pambansang hamon sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinahayag ni Governor Rosal na tiwala siya sa kakayahan ng Pangulo na pakinggan at aksyonan ang mga lokal na pangangailangan ng kanyang nasasakupan dahil sa malalim nitong ugnayan sa local government units o LGUs. In-expect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units.
Ipinagmalaki ng gobernador na humigit kumulang 274 million pesos ang naibahagi sa rehiyon upang mapanatili ang mga kritikal na programa ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa 25% ng kabuuang populasyon sa Bicol ang aktibong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, tuloy-tuloy ang pamahagi ng 10 kilong bigas kada buwan sa ilalim ng Walang Gutom program. Kinumpirma rin ni Governor Rosal na nagkaroon na sila ng pagpupulong kasama ang Pangulo upang talakayin ang pagpapalakas ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa Albay, yung 137 million, inallocate natin sa bigas. 1 year po yan. No? 6 times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari. Okay. Gaya for example, may mga tulay or kalsada or multipurpose or tubig, streetlights, gamot na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung NTA niya, yung share niya sa National Treasure. So ang big sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating pondo ng ating mga local government. Yang diin din ng opisyal na ang pagpapatatag sa pondo ng mga LGU ang pangunahing susi upang makamit ang inklusibong paglago ng ekonomiya na mararamdaman hanggang sa mga pinakamalalayong komunidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, LTFRB tiniyak ang pakipag-ugnayan sa mga nagpoprotestang transport sector para matugunan ang hamong dulot ng global oil crisis. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang makipagdialogo sa grupong Manibela para pagad at matugunan ang kailang mga hinaing kasunod ng isinasagawang transport strike simula ngayong araw. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukas ang ahensya sa pakikipag-usap sa mga transport para makahanap ng pinakamainam na solusyon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Mendoza, isa sa mga pangunahing opsyong pinag-aaralan ay ang pagpapalawak at pagdaragdag pa ng fuel discount para sa mga POV drivers. Anya, posibleng mas malaki kasi ang maitulong ng mas mataas na fuel subsidy kumpara sa maliit na dagdag pasahe. Dagdag pa niya, pinaiigting din ng DOTR ang pag-aaral sa cost-income comparison para matukoy kung mas makabubuti ang pagpapalaw, fuel discount o ang pagpapatupad ng fare increase. Kaugnay nito, sinabi rin ng LTFRB Chief na may pulong na ito kasama ang mga regional directors para konsultahin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa bago magpasya sa mga susunod na habang. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang ating balitaan ay dadako muna tayo ulit para sa isa na lamang pong panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil sa pagdiriwang po ng ika-48 National Disability Rights Week ngayong 2026 ay muling binibigyang diin po ang kahalagahan ng pagkilala, paggalang at pagsusulong ng karapatan ng mga persons with disabilities o PWDs sa ating bansa. Sa loob po ng halos 5 dekada, nagsilbing paalala ang selebrasyong ito na ang inklusibong lipunan ay hindi lamang adhikain kundi responsibilidad po ng bawat isa mula sa pamahalaan hanggang sa mga komunidad. At upang ating himay-himayin ang paksang ito ay makakasama na po natin ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Attorney Alava, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon po, ma'am, and good afternoon po sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa.
Maraming salamat po for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Ang una po naming katanungan po, attorney, ngayong ika-48 taon na ng National Disability Rights Week, ano ang pangunahing tema at mensahe po ng pagdiriwang ngayong 2026 at paano ito sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng mga persons with disabilities o PWDs dito sa ating bansa? Tama po kayo, ma'am, no? We are celebrating the 48th National Disability Rights Week. And the official po na theme po natin ngayong taon po is Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So, ang major po niya, ang tema po is pinapanawagan na ilipat natin ang disability inclusion mula sa pangako patungo sa batas. Mula sa batas patungo sa implementasyon at mula sa implementation po patungo sa tunay na pagbabago sa buhay ng mga persons with disabilities. So it's more on lahat ng dapat na mga batas natin should be anchored to a right or two rights of persons with disability, and implementation must also be parang mas mapatupad and then towards an inclusive persons with disability society. Attorney, halos sa 5 dekada na po nating inoobserbahan o pinagdiriwang ito nga National Disability Rights Week. So ano-ano na po yung mga pinakamahalagang progreso po na naitala ng ating pamahalaan sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan po ng mga PWD? Yes po. With respect to progress naman po dun sa dun sa celebration natin. So number one, mas nagiging aware yung mga yung mga mamamayan with respect to karapatan ng persons with disabilities, and at the same time na mas napapalawak yung sensitivity ng ating mga mamamayan din on how to deal with persons with disability, paano yung pakikitungo sa mga persons with disability. At the same time na yung mga po natin, yung mga stakeholders natin, yung sa mga non-government organizations, yung mga organizations of persons with disabilities, and then mga mga civil society organizations natin, yung mga carers ng ating mga persons with disabilities ay mas dumadami at nakikilahok na rin sila dun sa sinusulong natin na inclusive persons with disability Philippines. Sa kabila po ng mga initiatives na ito, Attorney Alava, ano-ano pa rin po yung mga masasabing pangunahing hamon po na kinakaharap pa rin po ng ating mga PWDs, lalo na po pagdating sa education, sa trabaho at accessibility na nais pong tugunan ng NCDA? Tama po kayo, ma'am, no? In spite of the celebration, despite na 48 years na tayo nag-celebrate, meron pa rin po talagang mga challenges, especially with respect to implementation of the different laws. Like for example, yung yung accessibility, yung BP 344. So naka-mandate po, may mga different specifications for CRs, for persons with disabilities, dapat may ramps, dapat po yung may mga signages, mga ganun. Hindi pa rin po na nababago, but dahan-dahan naman po through our champions, yung DPWH and our DOTR po na nagcha-champion po with respect to the implementation at saka the different LGUs natin. May mga improvements na, especially dun sa mga bago na mga buildings na pinapatayo, and at the same time yung mga current na hindi naging compliant, nagko-comply na rin because of the awareness nga po na campaign natin na pinapa natin sa public po na meron pong accessibility law, which is BP 344, na dapat sundin po when it comes to specification. So it goes on naman po pagkatapos dun sa education naman po. So yung Republic Act 11650 natin, yung Inclusive Learners Act natin, na dapat po merong mga inclusive na rooms for our persons with disability, not just yung sa SPED po. And then at the same time, yung sa employment po. So pinapaigting pa rin po yung Republic Act 10524 na at least 1% of the government complements should hire persons with disability sa human resource nila. So yung mga different offices po, lalo na yung mga member agencies natin, we are always monitoring them, and we are always telling them na dapat po yung 1% na para sa
persons with disability allotted should be provided to persons with disability, especially plantilla position sa kanilang mga ahensya. So tuloy-tuloy po yung implementation natin. May mga gaps pa rin po, specifically dun sa discrimination, mga bullying, but meron po tayong mga different mga partners na dyan with social media partners natin on how to take down the videos, mga ganon. So tuloy-tuloy pa rin po yung advokasya and tuloy-tuloy po rin po yung mandate ng NCDA. Paano naman po hinihikayat ng NCDA ang mga o ang mas aktibong participation po ng ating mga local government units at maging ng private sector sa pagdiriwang at sa mas pangmatagalang advocacies po, no, para sa PWD inclusion? Number one po, talaga, every year po when it comes to our planning, kasama po talaga yung national government agencies, yung ating mga LGUs and then mga stakeholders natin with respect to the programs na nilo-launch ng NCDA. So kinakascade talaga natin with the provinces and the cities and municipalities. But with respect naman po sa ngayon sa 48 National Disability Rights Week natin, yung yung sa mga banner natin, yung sa mga anong gagamitin o yung mga programs, kinakascade natin sa kanila. So not only that po, we are also inviting everyone na magkaisa tayo dun sa dun sa celebration. So kung ano yung meron silang mga activities po regarding sa July, kasi opening natin last July 17 po. And then it will end tomorrow sa July 23, but yung celebration po, it's a month-long celebration. So nag-start pa lang siya ng July 1 up to July 31. So yung mga different activities na ginaganap natin at saka naisipan natin gagawin with the different categories for persons with disability, yung sa types natin, kinakascade natin. So ginagawa din dun sa mga different LGUs natin. Attorney, meron naman po bang mga bagong programa or policies na ilulunsad o palalakasin ngayong taon na direktang makikinabang po yung mga kababayan po natin na PWD, lalo na po sa usapin ng digital access at inclusive services? Marami po tayong programs, ma'am. With this comes to, unahin ko na lang yung sa digital access po. With respect to the Unified Persons with Disability ID system, so approved na po siya ng ating butihing secretary, DSWD Secretary Rex Gatchalian. And through the trust and direction of our Executive Director, Glenda Didilova, nagkaroon na po tayo ng mga rollouts po with respect to the Unified ID. Ano po yung Unified ID? Ito po yung sagot po natin with respect to the fake IDs. So ang Unified ID is a digital identification wherein it's a uniform identification for all persons with disabilities. So ito na po yung yung para ID system natin for our persons with disability. Though the Philippine Registry for Persons with Disability is still there kasi talaga siya for programs and services regarding DOH naman po na matters. Sa konteksto naman po ng disaster preparedness at maging ng climate change, paano po tinitiyak na hindi naman po mapag-iiwanan ang mga PWD sa mga plano at programa po ng ating pamahalaan? Tama po, ma'am, no? Siguro po ang natin is we are always closely coordinating with the disaster risk management. And then at the same time, yung disability sensitivity training natin, tuloy-tuloy po yun para alam po ng mga rescuers natin and at the same time yung community po, paano po mag-handle ng mga persons with disability. Kung may deaf ba tayo, hard of hearing, or visually impaired, or physical disabilities, yung mga categories natin or mga types natin of disabilities. So tuloy-tuloy po yung partnership natin at the same time, translate po yung mga different LGUs natin, yung mga tagging po, tinatag yung mga bahay na may mga stickers sila, may mga signs sila na persons with disability live here, may mga geotagging sila na ginagawa. Yung iba po may mga beacons para sa ating mga mga deaf or hard of hearing. So yun po, may tuloy-tuloy po yun. And then siguro po to add on the programs, additional 2 programs lang po. We are also having yung Dare Caravan. So it's a caravan po na nag-a-assess po ng ating mga persons with disability, especially with developmental media and then the rest of the medical team natin na mag-a-assess para dun sa typing or the proper diagnosis para sa ating mga persons with disabilities. And then at the same time po, yung ating pong tuloy-tuloy lang din yung ating calming corner
yung sa SM Cares natin na meron pong isang allotted room doon na parang ano siya, parang safe haven and at the same time Ayun, naputol ulit ang ating communication. Try natin ulit na tawagan na si Attorney Walter Alava, ang tagapagsalita ng CDA. Ayun, Attorney, medyo naputol tayo. Go ahead po. yes po. So technically yun po yung ano po, yun po yung programs natin. So from the Unified ID to the Dare Caravan to the ano po, yung calming corner natin, and then at the same time yung sa sinabi po, yung sa disaster risk po, tuloy-tuloy po yung awareness natin. And marami pa pong different programs with respect to employment, with respect to the different disability laws and regarding implementation. Ito naman po, Attorney Alava, paano niyo naman po sinusukat yung impact ng mga programa para sa ating mga PWDs? Meron po bang mekanismo para matiyak na naririnig po at naisasama ang boses mismo ng sektor pagdating po sa policy making? Yes po, it is ano talaga yung sa NCDA's part po, current last July 20 nagkaroon tayo ng town hall. Ano siya, parang legislative town hall meeting na inayayahan po natin ng different organizations of persons with disabilities together with the civil society organizations, Congress, and the national government agencies and other members po na mga carers natin para mag-comment po dun sa mga different legislative agendas natin na sinusulong po para maging batas. So tuloy-tuloy po yun. We're doing workshops together with our persons with disabilities kasi syempre po, di ba, nothing without us. Yan yung ano nila, yung ano natin, sinusulong na lahat dapat ng batas kasama ang mga persons with disabilities. Sa aspect naman po ng awareness ay gaano po ba kahalaga, no? Lalong-lalo na nasa interview po tayo ngayon na attorney, gaano po kahalaga ang papel po ng media sa pagbabago ng pananaw po ng general public hinggil sa kakayahan at contributions po ng mga kababayan po natin na PWD? Ako po, tamang-tama po yung natanong niyo po yan. Very, very important po kasi yung awareness campaign talaga natin. We really need the media na ma-broadcast po yung different programs for our persons with disability kasi mas mabilis po yung channeling. And then at the same time, mas na-explain at mas naiintindihan po kasi na-articulate through questions yung mga yung mga different issues and concerns regarding our disability laws. And at the same time, mas maliwanag po at mas mabilis for our persons with disabilities na manood na lang po kaysa sa hanapin po, di ba? At magbasa dun sa mga different programs po. Siguro ito na lamang po, attorney, bago ko po kayo pakawalan sa interview na ito, ano na lamang po ang inyong panawagan sa bawat Pilipino ngayong National Disability Rights Week upang maisulong po ang isang lipunang tunay na inklusibo at may pantay na oportunidad po para sa lahat. Go ahead po, attorney. Okay po. On behalf of our Executive Director, Glenda Girilova, inaanyayahan po namin lahat po ng mga tagapagsubaybay po ninyo at lahat po na buong bansa na makipag po sa amin sa celebration natin ng 48th National Disability Rights Week. Para po makakita kayo kung ano po yung nangyayari, please visit our website ncda.gov.ph or follow us on Facebook National Council on Disability Affairs. And of course po, lagi nating pinapa-remind sa lahat na we really need a society wherein persons with disability and individuals without disability are living together. So inclusive society for persons with disability po talaga ang sinusulong natin. And we are asking everyone to really update on the different disability laws. At the same time, magkaroon po ng disability sensitivity awareness para po may awareness tayo paano makipagtungo sa ating mga persons with disability. And again po, thank you for having NCDA po, and very important po talaga na nagkakaroon ng mileage si NCDA para po mapalawak yung kaalaman ng ating mga persons with disability and then sa mga individual without disabilities. Maraming salamat. Maraming salamat po muli, Attorney Alava, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Yes po, ma'am, and mabuhay po kayo sa ulitin. Maraming salamat po muli.
At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang opisyal na tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs o NCDA, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Embahador ng China ipinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng CCG personnel sa Philippine Navy personnel. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kuan hapon ng Martes, kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong iligal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiil ang Pilipinas. Kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa punto namang ito ay dadako na tayo sa ikatlo nating panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil po sa patuloy na paglawak ng digital landscape dito sa Pilipinas ay muling binigyang diin ng grupong Digital Pinoys ang dalawang mahalagang issue na may direktang epekto sa ating publiko. Una na dyan, ang umano'y predatory marketing ng online gambling sa social media gamit ang mga celebrity influencers at ang paulit-ulit na aberya naman sa Land Transportation Management System o LTMS. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang national campaigner ng Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Sir Ronald, welcome po muli sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang tanghali, Steph, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po for giving us again na time para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Sir Ronald, no, ito very viral to sa social media. Sa issue po na nitong ginawang paraffle po no, ng isang sikat na cellphone brand kaugnay ng online gambling promotion. Kasi kung ating matatandaan, ito, magpabigay itong si celebrity, no, nagpapamigay ng cellphones, pero ang kapalit is i-follow yung social media platform ng isang online gambling platform. Ano po ang basehan ng Digital Pinoys sa pagtukoy na ito ay mayroon pong predatory marketing characteristics? Well, alam niyo yung polisiya ng online gambling dito sa ating bansa at ng gambling in general dito sa Pilipinas, ang pinapayagan ay 21 years old pataas lamang, no? So sa paggamit nila ng mga social media influencers at ang marketing strategy na pamimigay ng mga gadgets, habang yung kanilang marketing ay nakatarget hindi lamang doon sa age group na pinapayagan, talagang napakadelikado, no? So ibig sabihin, kahit po yung audience na hindi ko pinapayagan na makalahok sa online gambling ay nakakakita ko ng mga content ng gateway papunta ko sa online gambling platforms. At nabanggit niyo na rin po no, na maaring syempre masagap ito ng ating mga masabi na mga kabataan, no, itong paraffle na ito at mapupunta nga sila doon sa social media platform kasi yun ang kapalit po no nung paraffle na yan ay gaano po ba kalaki no ang panganib nitong exposure ng ating mga kabataan sa ganoong klase ng content at paano ito po nakalulusot sa kasalukuyang age restrictions?
Well, ayun nga 'no, given na meron hong, polisiya, merong restrictions na itinakda yung, PAGCOR 'no, so talaga hong, talagang napakadelikado niyan kasi yun yung work around nila. Mm. Parang kumbaga nag-iipon sila ng kanilang mga magiging kliyente and the worst, kapagka ho na peak yung, curiosity ho nung mga kabataan, eh, instead ho na hindi ho nila alam itong mga gambling platforms na 'to, eh, magpupuntahan pa po sila at dahil hindi sila pinapayagan sa mga legal na gambling sites, eh, mapupunta ho yang mga 'yan sa mga illegal na gambling sites 'no. So, talaga hong, napakadelikado ho nun and at the same time, kailangang i-address agad ng, PAGCOR na siguraduhin na yung mga ganitong marketing, campaigns ay hindi ho naaabuso 'no, para gamitin ho o kumbaga magkaroon ng reach na lagpas dun sa itinatakda ho ng kanilang pulisiya. Mm. And speaking of, PAGCOR, ano po yung, mga dapat pong, gawin ng PAGCOR po 'no, of course, from the perspective of Digital Pinoys upang masiguro na yung mga ganitong, marketing, strategies ay sumusunod sa responsible advertising, standards? Well, siyempre unang-una kailangan ho 'no na magkaroon ho ng, penalty yun hong, gambling platform na sumuway ho 'no. Mm. Malinaw naman ho, alam naman ho nila yung age restriction, pero pinili ho nilang gumawa ng marketing stunt na alam naman nila rin na makakarating sa audience na hindi dapat, maka-access nung kanilang mga ganyang klaseng content 'no. So, dapat may parusa. Pangalawa, kailangan hong magkaroon ng reiteration at, pagpapalakas ho nung enforcement nila na dapat sumunod ho itong mga online gambling platforms 'no. Bagamat gusto ho natin na, gusto ho ng PAGCOR rather na, kumikita ho itong mga platform na 'to, eh, kailangan din siguraduhin nila na sumusunod pa rin po ito sa kanilang mga panuntunan. Dahil yung lisensya hong ibinigay ng PAGCOR, eh, ano naman ho 'yan, may kaakibat ho 'yan na regulasyon na dapat sundin. Sa mas malawak po na context po 'no ng, consumer protection, dahil, nabanggit niyo na po yung mga regulations, ano po yung mga, policies or regulations na sa tingin po ng Digital Pinoys ay dapat po paigtingin laban sa mga ganitong, kaagresibong, online gambling promotions? Well, siyempre yung code of standards doon sa marketing 'no, sa mga marketing promotions kailangan paigtingin 'yan 'no. And at the same time, yun hong, enforcement ng age restriction kailangan hong mas palakasin pa 'yan na hindi Mm. lamang sa laro dapat nire-restrict yung ads, kundi pa hindi lamang sa laro nire-restrict yung age, kundi maging sa mga ads, 'di ba? Kasi anong point na nire-restrict mo nga yung age doon sa laro, pero ini-expose mo pa rin sila gamit yung mga ads. Dapat magkasabay kung ginagawa yan, no? Para protection lang din ho yung ating mga kababayan. Mm. Ah, ano naman po yung, kumbaga sa pananaw naman po ng Digital Pinoys, paano po, naaapektuhan ng, celebrity endorsements 'no? Actually may mga ilang celebrities na nga po na, bukod dito sa particular celebrity na nagpapamigay 'no ng, ng cellphones na ito, may ilang mga celebrities pa. Kumbaga yung mga, matatawag po natin na endorsers po ng online, gambling platforms na talagang binabash na po 'no, ng mga tao sa social media, maging yung mga influencers diyan 'no. So paano po naapektuhan ng ganitong klaseng endorsements and, influencer marketing ang normalisasyon ng online gambling, within our society po, Sir Ronald? Well, yung mismong katagana sila ay influencer, no? Ibig Mm. sabihin kinikilala ng lipunan na sila ay mayroong impluwensya sa ating mga kababayan. No? So ibig sabihin, yun hong kanilang endorsement ay mayroong bigat. Yun hong kanila hong mga ibinabahagi ho sa kanilang mga social media accounts ay meron hong kumbaga epekto sa ating mga kababayan. Now, syempre alam naman ho natin yung audience ho nila nandyan din ho yung mga kabataan, kahit ho hindi minor de edad. Mm. Meron hong mga edad na hindi pa ho pasok sa legal age ng gambling, which is 20 years old pababa.
Di po ba? So, kailangan po kailangan po nilang gamitin ng responsable yun hong kanilang impluwensya. Ibig sabihin, let's be influencers of good character and good activities, no. Wala akong issue kung nag-endorso sila ng online gambling dahil as we speak, legal pa ho yan sa ating bansa. Mm. Pero ibig sabihin, kailangan ilugar din ho at ilagay sa tama na siguraduhin nila na hindi ho makaka-apekto sa mga tao na hindi dapat nakaka-access ng ganitong klaseng mga content yung kanila hong mga pinagagagawa. Lumipat naman po tayo, no, to another topic, Sir Ronald, kasi napag-uusapan din po, no, naglabas din po kayo ng pahayag regarding dito sa LTMS. So ano po yung masasabi na ugat, no, ang ugat po ng paulit-ulit na outages sa sistemang ito batay po sa pagsusuri ng inyong grupo? Well, ganito, no? Yun hong LTMS, supposedly na turnover na po yan sa LTO. Mm. At alam niyo ho, netong mga nakaraan, napansin ho natin na napakadalas ho, marami ho sa ating mga kababayan nagrereklamo online na lagi hong nawawalan ng lagi hong nagda-down yun hong website ng LTMS. At maging dun sa system ho mismo sa mga LTO district offices, mabagal o di kaya ay offline, no? So napag-alaman natin hanggang sa ngayon po, yung mga deliverables ho ng LTO, ng Dermalag rather, ay hindi pa rin ho na-turn over sa LTO, which includes the source code. Ngayon, paano ho i-maintain at i-operate ng maayos at independently kung hanggang ngayon hindi pa rin ho ito turn over? Ito po sistemang matagal na hong binayaran ng taong bayan, no? Binayaran na ho ito ng buwis ng taong bayan, binayaran na ng bawat mamamayang Pilipino, at we deserve na independently i-manage na ito ng LTO. So, yun yung nagiging problema. Paano magkakaroon ng maayos na maintenance operations yung LTMS kung yung source code ay hindi ho nila hawak? Ibig sabihin, hindi ho natin alam kung sino ho ang nangingialam doon sa LTMS. Hindi ho natin alam kung yung LTO ba o yung Dermalag ba ang gumagalaw, no? Dahil nasa kanila pa rin ho yung possession hanggang ngayon eh. Which brings us to the question na bakit nga ba ayaw pa rin itong i-turn over gayong tapos na yung kontrata? Talaga hong nakakapagtaka at actually nakaka-frustrate para sa ating mga kababayan na palagi Naputol muli ang ating komunikasyon dito, no, sa ating palatuntunan. Subukan natin ulit si Sir Ronald. Sir Ronald, medyo naputol tayo. Go ahead po. Opo. So yun, nakaka-frustrate, no, na palaging may ganitong issue sa LTO na kung na-turnover na sana ho yung source code, kumbaga alam ho natin, kung na-turnover sa LTO, the LTO ho ang sisisihin natin. Pero nevertheless, dahil ayaw i-turnover ng Dermalag, baka sila ho ang dapat sisihin kung bakit lagi hong down ang system ng LTO. Sir Ronald, ano po ba yung mga matatawag na risk o panganib kung mananatiling kontrolado ng isang foreign contractor ang isang critical na government system tulad po nitong pong LTMS? Ito, na-experience natin, no? Yun hong kakulangan ng maintenance service. Yun hong hindi ho natin alam kung ano ho ang nangyayari, kung bakit nagda-down. Talaga hong yan po yung mga manifestations ng problema. Hanggat hawak po nila yung mismong sistema. Para ho tayong nako-hostage dito. Hindi lamang po yung LTO, kundi ho yung buong bansa. Kasama ho ng ating mga kababayan ang nako-hostage ng isang dayuhang kumpanya dahil lamang ho sa kagustuhan nila na sila ho ang magpatuloy pa rin ng operation ng service na ito. At paano po makakaapekto sa serbisyo sa publiko, lalo na po sa ating mga motorista, ang kakulangan ng full operational control ng ating pamahalaan sa sistema pong ito?
Ayan, yung na-experience natin, yung kahirapan na mag-transact online sa LTO gamit ang LTMS. Kapag ka pumunta ka naman ng district offices, napakabagal din ho ng kanilang system. Yan ho yung pinakamalaking risk. Kumbaga, imbis na napapadali ho yung transaksyon, naiiwasan yung red tape, nakakatipid yung ating mga kababayan at nagiging mas maginhawa po yung pakikipagtransaksyon sa LTO, lalo pa kung nahihirapan yung mga nahihirapan yung ating mga kababayan sa isinasagawang transaksyon, no. So sana ho magkaroon naman ho ng konting hiya, konting awa sa ating mga kababayan. Yun ho nga provider na to, no. Ibigay na ho nila sa LTO. Kasi kahapon ang binabanggit nila, sumulat daw sila dati sa LTO at nagbabala na hindi sapat yung operational capacity ng LTO. Ako naniniwala ako hindi ho nila yun. Who are they to question yung capacity ng LTO? It's not within their contract with LTO, which is already lapsed. Ang dapat nilang gawin ngayon, i-turn over nila sa LTO at hayaan nilang yung gobyerno ang solusyon doon sa problemang sinasabi nila. Wala silang karapatang i-hold yung source code at yung iba pang deliverables na dahil lamang sa tingin nila hindi kayang gampanan ng LTO yung kanilang responsibilidad. Sa proseso naman po ng turnover ng LTMS sa ating pamahalaan, no, if ever na mangyari ito, ano po ba yung mga dapat masigurong hakbang upang maging mas maayos, ligtas at hindi nakakaapekto po, no, doon sa serbisyong ibinibigay, lalong-lalo na sa ating mga motorista? Well, unang-una, syempre, dapat yung cybersecurity protocol at ng mechanisms ng LTO dapat nakahanda yan. Pangalawa, yung kanilang mga yung hardware requirements para mapatakbo yung LTMS, dapat nakahanda rin yan, no? And at the same time, yung training ng mga tao, yung capacity building ng mga LTO personnel na mag-handle ng mga transaksyon, ng maintenance, ng operation ng LTMS, dapat nakahanda din yan. So, naniniwala tayo na dapat na ma-turn over na ito agad sa LTO. Nang sa ganun, kung talagang totoo yung sinasabi ng Dermalag na walang kapasidad, magkaalaman tayo. Pero it's not for them to say that, and it's not for them to put on hold yung turnover hanggat until they deem na LTO is ready. It's not for them to decide na gawin yun. Siguro ito na lamang po, Sir Ronald, bago ko po kayo pakawalan dito sa programa sa kabuuan, paano po ba nakikita ng Digital Pinoys ang papel ng digital governance sa pagtugon sa parehong issue ng online gambling regulation at government IT system control at ano po, no, ang inyong masasabi na panawagan sa ating pamahalaan? Go ahead po, Sir Ronald. Well, syempre, ito nakikita na natin, no, na yung digital technology ay ginagamit natin para pagaanin sana yung mga serbisyong ibinibigay natin sa ating mga kababayan, binibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan. So sana naman ho, yung mga supplier ho ay maging honest naman po, maging tapat naman po sila na kapag tapos na yung kontrata, i-turnover ang dapat na ito-turnover at hayaang mag-operate yung gobyerno nung wala na hong drama-rama pa sa hapon, no? So tulungan po natin yung gobyerno at yung ating mga kababayan na ma-enjoy naman po yung ease of doing business gamit ang digital technology. At syempre, panawagan din natin sa ating mga kababayan, nabantayan din po natin itong mga ganitong klase ho ng transaction, and we hold everyone accountable for this. Nang sa ganun po, yung ating hong binabayad na buwis, ma-enjoy din naman natin. And with that po, maraming salamat po, Sir Ronald, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. God bless din po at magandang hapon sa ating lahat. Mag-iingat tayong lahat. Maraming salamat pong muli. At ating nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang national campaigner ng grupong Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 7 milyong pisong halaga ng sahod na ibigay sa 689 na tupad beneficiaries mula sa 4 na bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Ganyanin 7 million pesos siya kantidad na sweldo sa naitar na Department of Labor and Employment o DOLE, dyan 689 niya benepisyaryo na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad, Manlapo od Apatiran Balay od unaan tan kumadwang distrito na Pangasinan. Unong od say impormasyon na napo od DOLE Western Pangasinan nan imbanag simba duarang payout activities so ginawa daw ni inar 350 ya tupad workers at bali na anda tambulinaw tan 339 ya Manlapo at Bugalyon tan Lingayen so akaawatla na sweldo da. Aya at lapod asumpal dala so trabaho dan pan komunidad lamlamang kapara na pandinis na kanal, pantanam na pakar, brigada eskwela, pandinis na ilog tan gilig na dayat, tan aromnira trabaho. Jad kabuuan, inmabot od 6.9 million pesos ya amin subili na sweldo darayan benepisyaryo na tupad ya naawat dadya panamaglay na DOLE Western Pangasinan Field Office. Katakop tuya kinaraw ng DOLE Region 1 Regional Director Honorina Dian Baga at sare abit dan benepisyaryo ya usaran dan duga so naawat dan sweldo ampian na tulungan ira at ago-ago ya pankailangan da. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. 75 milyong pisong pamana projects ipatutupad sa Paracelis Mountain Province. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balyo. Maipatungpal ije Paracelis Mountain Province dagiti Peace and Development Projects nga gatad iti 95 million pesos iti sidong ti payapa at masaganang pamayanan wenno pamana program. Sigon iti LGU na aprubaran dagiti proyekto babaan iti Office of the President iti sidong ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Naawatan ti lokal a gobyerno ti Paracelis ti umna at tranche ti pondo nga gatad iti 76 million pesos. Inayon pa iti LGU karaman kadagiti maipatungpal a proyekto babaan iti nasa nga pondo ket improvement ti kawayan Bagabag Boringal Proper Road ken ti road construction ti Pandan Marallag Road. Iti mensahe ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa nagyaman isuna kada Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken UPAPRO Secretary Nelson Sarmiento gapu iti agtultuloy a suporta ti national a gobyerno iti panakaitandudo ti talna ken panagduras ti Paracelis. Manipod dito'y DZRA Bontoc. Saon Andona Kawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Good agricultural practices ipatutupad ngayong El Nino. Yan ay ayon kay Tabuk City agriculturist Lim Dukyugen. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Inbalakad ni Tabuk City agriculturist Lim Dukyugen nga kitaan nga usto dagiti mandalon ti kasayatan nga aramidan itata nga panagmumula. Partikular nga ibagbagana iti epekto ti Super El Nino wenno kinakurang iti tudo ng runa kadagiti rain-fed ken uray pa irrigated areas no kumurang iti supply ti danom. Kunan dito Kyugan, apanunutan dagiti mandalon ti magasto, apit ken daduma kasapulan sakbang iposta iti panagtalon dayto nga planting season. Kadagiti nakamulan kunana ang mabaling nga apply ti crop insurance, siguraduan nga rehistrado ti RSBSA wenno registry system for basic sectors in agriculture. Inayon nang agtultulimot ter aramidan da monitoring kadagiti kataltalunan dito syudad tapno amuan iti epekto iti kinakurang iti panagtudo wenno Super El Nino.
may palagip ngayon pakamumat lang itiniya kalingga dagiti lugar dito syudad nga maapektaran ti kinakurang iti padanom nga po iti daytoy a problema. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, mga bagong tourism officers sa Calabar Zone sumailalim sa Basic Tourism Statistics Training. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles. Nagsagawa ang Department of Tourism o DOT Calabarzon ng 3 araw na Basic Tourism Statistics Training para sa mga bagong talagang local tourism officers sa rehiyon. Pinangunahan ni na Senior Tourism Operations Officer Jennifer Factora at Assistant Regional Director Mario Daga ang pagsasanay na naglalayong palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa pangangalap, pag-uulat at paggamit ng tourism statistics. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pamamaraan ng pangangalap ng datos upang matiyak ang accuracy at reliability nito, ang pagsunod sa pamantayan sa pag-uulat ng mga datos at ang paggamit ng mga statistics bilang batayan sa pagpaplano ng mga programa at polisiya sa turismo. Ayon sa DOT Calabarzon, mahalaga ang pagkakaroon ng mga tamang datos upang maging batayan ng pagpaplano at pagdedesisyon sa sektor ng turismo, gayon din sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad at sa mga layunin ng pag-unlad ng rehiyon. Binigyan din sa pagsasanay ang paggamit ng mga datos at statistics sa evidence-based tourism planning upang ang mga desisyon ay nakabatay sa mga impormasyon at hindi sa mga palagay lamang. Sa pamamagitan ng naturang programa, patuloy na isinusulong ng DOT Calabarzon ang pagpapalakas ng kakayahan ng tourism officers sa pamamahala ng turismo sa kanilang mga lugar. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City mas proactive at mas handa ngayon kaugnay sa mga sakuna at kalamidad. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig. Akakatutok sa dadi sa proactive approach ang syudad ang Puerto Princesa, ang probinsya ang Palawan pag-abot sa mga kalamidad sa kunaig mga emergency. Sigun kay Mr. LT Mangkaya, ang local DRM officer iyang syudad, sa natabong DRRM orientation para sa media sector nga imbuat kapon July 21, katatangad sa ika-38 nga dagon sa pagselebra iyang National Disaster Resilience Month. Makunta na dati ing tatawan lugar ang reactive approach o akatuon sa pagresponde pagkatapos ang disaster, dadi tangad sa Republic Act No. 10121 o ang tatawag Transforming Disaster Management from Reactive to Proactive ay mamang tatawan lugar ang pagtutok sa pagbawas ng posibilidad iang karisguan bago pa magkatiner ikalamidad sa kuna o mga emergency kung adin ay katabida ang pagpagtrabingan ang mga komunidad. Sa dadi, sigon kiting Bangkaya ay may mga plano igpagpreparar din ang CDRMO maski pa magkatiner biological hazard pariyo ang COVID-19 pandemic tengad medyan din molecular laboratory, isolation facility, igiba pang mga dapat simpanan. Katuyuan ang pagsirimpan nga maging libre, adaptive, maging mapandag o resilient ang mga tao para maangken ang dayon nga pagunlad ang mga komunidad igkabilugang nasyon. Aglimagda sa aktibidad si DOST Pag-asa Palawan Meteorologist Sani Baharilla nga ingpabot dadagang mga kinalaman ig mga tamang malimagaran tungod sa rimo ang tiyempo sa nanaguman sa Puerto Princesa probinsya ang Palawan. Katuyuan iyang orientasyon na mas mapapabaskag ang partnership sa tinga iyang CDRMO, ig mga media, ig mapataas ang kamalayan, ig pag-intindi, ig maging responsable sa tama ig natitimpong pagpapaabot ig komunikasyon sa mga natatingadan para sa pagsarampan ig kalibrian iyang tanan. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Samar State University nag-uwi ng parangal sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Narito si Suzette Pretencio para sa balita mula sa Calbayog. Nag-uli sa gold, silver, bronze kan special prize ang Samar State University o SSU sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Nakuha sa SSU ang gold prize kan special prize para sa wound healing hydrogel nga may standardized polyphenolic extract tikang sa panit sa aratilis. Naging silver prize winner naman ang pamaagi sa paghimo sa face stabilized aratilis anthocyanin microcapsule gamit ang two-phase pH shift system. Nakuha liwat sa universidad ang bronze prize para sa Aratilis Flower Sleep Mist nga may standardized calmative volatile fractions. Ang mga inobasyon, ginhimo ni Dr. Vivian Moya ngan Venice Lucaban tikang sa SSU Intellectual Property and Technology Business Development Office ngan College of Nursing and Health Sciences. Sumala sa SSU ang mga pagkilala nagpapakita sa kapasidad sa mga lokal nga mananaliksik sa paghimo sa mga produkto nga may posibleng nga gamit sa wound care, health ngan wellness. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Tutungo naman tayo sa Borongan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 8 sinimulan ang Uplift Program payout para sa 850 beneficiaries sa Borongan City. Ang kabang ulat ihatid man sa atin ni Penelope Pomida. Gintikangan han DSWD Regional Field Office 8 ang panhatagan ayuda hailarumhan Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport to Uplift Program para 850 nga kablas nga panimalay ha Borongan City. Ansyahan nga payout ginbuhat ha barangay A Covered Court para ha mga benepisyaryo nga diri sakupan 4Ps ngan walang gutom program pero ginkilala nga kablas pinaagyan community-based monitoring system han PSA. Hailarumhan programa ang kada kwalipikasyon nga benepisyaryo makakakarawat hin 2,000 pesos kada bulan sulod hin 6 ka bulan tikang Hulyo tubtub Disyembre. Para hini nga payout nag-alukar ang DSWD hin 1.7 million pesos para 850 nga benepisyaryo ha Borongan City. Sumalahayan siya manual cash distribution anay ang ginpatuman niya na. Samtang digital payment system na ang gagamitin ha masunod nga mga payout agud mas madagmit ngan mas epesyente ang paghatag ayuda. Nagpasalamat naman Hilola Lydia Abenis san Barangay Songko nga nagsiring nga dako nga buligan programa tungod kay diri iya sakop hin ibang ayudahan gobyerno. Gagamiton nira han iya asawa an ira nakarawat nga pagpalithin pagkaon. An Uplift program usahan mga inisyatibahan administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtutuyo pahiluagon an social protection para mga kablas ngan vulnerable nga pamilya. Tikang dida syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang Mindanao, mga persons deprived of liberty o PDL sa Surigao del Sur District Jail sumailalim sa cardiopulmonary resuscitation, orientation at hands-on skills training. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ning syudad sa Tandag ang pagpagayon sa Cardiopulmonary Resuscitation Orientation and Hands-on Skills Training sa Surigao del Sur District Jail. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga personay sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP o mga persons deprived of liberty kun PDL. Tumong niini aron matudluan ang mga partisipante sa mga importanteng kahibalo mahitungod sa CPR nga dako og tabang sa pagluwas og kinabuhi panahon sa emerhensiya.
Ang maong kalihukan naglakip usab sa Information, Education and Communication o IEC session bahin sa El Nino phenomenon. Din gipasabot ang mga hinungdan niini, ang mamahimong epekto ngadto sa mga komunidad ug ang praktikal nga pamaagi aron nga maminusan ang risgo ug mapalig-on ang pagpangandam. Gipay gayon ang maong kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa National CPR Day. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. Payout para sa mga benepisyaryo ng Dakila Program sa Hulo isinagawa kahapon. Ang kabuang ulat ihahatid man sa atin ni Norida Salip Julkiram. Piaon kahapon yaon in payout para sa mga beneficiaries in the Dakila program sa Ministry of Social Services and Development o MSSD, simbang sa more autonomous region in Muslim Mindanao o PARM, dahing hapa sa SILC na Hulo. Kaya bahagi sa Aliharia Municipal Social Welfare Officers in Hulo ang katibukan duang resabuk beneficiary sin solo parents sa Dakila program. Inakadayma sina unong ngayon pilak para ha unong bulan amin dirihila ting ha January harap pa June hatahon yana. Timag na pagmamahagi sa kamuuksin mahapon para sa mga beneficiary ding Barangay Alat, Testuria, Siban Busbus. In kay Banansab nakakapin barangay, di may sinisag 2 harap palisag 5 sin mahapon. Priority ha cash distribution in mga beneficiary amin personal miyadto pa MSSD Provincial Office amin kabakan ha Capital Site Barangay Bangkal Patikul Sulu. Samantara ina mga sila mag-represent at awas second person dihila na sadya. Amin butas schedule bangha ina kuno nila. Amin makajari makawa inasabot at tatapangana. Dahil nga RP Holo, nagida sa Lipchul Kiram para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Norida Salip Julkiram mula sa Holo. Dadakoy naman natin ng Iligan. Lanao del Norte, pinarangalan ng mga natatanging teen centers. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Gipasidunggan sa Kapitolyo sa Lanao del Norte ang 10 naguna nga teen centers ato sa Teen Center Awarding Ceremony nga gihimo ni adtong Hulyo 16 sa Kalimudan Hall sa Tubod, Lanao del Norte. Gikoronahan isip kampiyon ng Lanao del Norte National Comprehensive High School, samtang first runner-up ang Bansarville National High School, second runner-up ang Kapatagan National High School, gistundan kini sa Arsenio A. Gibranza National High School isip third placer. Og Diego Edge Patigayon National High School isip 4th placer. Matud ni Vice Governor Alan Lim, ang teen center dili lamang usa ka lugar sulod sa eskwelahan, kundili usa ka panimalay sa mga damgo, panagigalaay o pagpalambo sa liderato sa kabatanunan. Samtang ipasalamatan ni Sangguniang Panlalawigan member o chairperson sa Committee on Social Services, Grisil Matalinis, ang mga teen center managers o personnel tungod sa ilang walay kakapoy nga paggiya o pagtambag sa mga estudyante. Matud niya ang mga teen center adunay dakong papel sa pagtudlo o maayong mga mithi, pagpalig-on sa kinaiya o pagdasig sa kabatanunan nga mahimong responsable mga lider sa maabot. Ang maong awarding ceremony usa ka pag-ila sa bilihong contribution sa mga teen center o sa ilang mga personnel sa paghimo og luwas o makapaglig-on nga palibot alang sa holistikong kalambuan sa kabatunan sa tibuok lalawigan sa Lanao del Norte. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga logistic industry players na mas paigtingin pa ang kolaborasyon sa mga negosyo sa bansa na nangangailangan ng kanilang serbisyo upang mapalakas pa ang domestic trade at ekonomiya dito sa Pilipinas. Kasunod ng isinagawang ceremonial signing ng third batch ng logistics players na ngayon ay parte na ng Supply Chain and Logistics Center o SCLC, umaipala si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa logistics players na ikonsidera ang napakaraming negosyo sa bansa na lalo pang lalaki sa kanilang tulong. Umaasa rin si Secretary Roque na hindi lamang domestic ties ang mabubuo sa tulong ng mas malalim na kooperasyon sa logistic players, kundi mapapalawak pa ito sa global ties upang mas maipromote ang mga Filipino businesses. Kung mailalabas kasi ang mga negosyong ito, ay mas malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na umabot sa $104.7 billion ang gross international reserves o GIR ng bansa noong Hulyo o mula noong Hunyo, mas mataas kumpara sa $103.9 billion noong buwan ng Mayo. Ayon sa BSP, tumaas ang reserba dahil sa pagdami ng net foreign currency deposits ng pamahalaan sa BSP at sa kinita nitong net income mula sa mga pamumuhunan sa ibang bansa. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ang pagtaas dahil sa pagbaba ng valuation ng ilang assets, kabilang ang gold holdings at foreign currency denominated reserves, gayon din sa paggamit ng pamahalaan ng foreign currency deposits nito para sa pagbabayad ng panlabas na utang. Ipinaliwanag ng BSP na ang GIR ay mahalaga upang matiyak na may sapat na pondo ang bansa para sa pag-angkat ng mga produkto at pagtugon sa external debt obligations. Nagsisilbi rin itong pananggalaban sa mga posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Binubuo ang GIR ng iba't ibang assets gaya ng foreign-denominated securities, foreign exchange at ginto na tumutulong sa pagpapanatili ng katatagan ng piso at sa pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 22, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 71 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar naman ay nasa 47 pesos and 79 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 12 centavos, ang Hong Kong dollar naman ay nasa 7 pesos and 87 centavos. Nasa 82 pesos and 58 centavos naman ang British pound, habang nasa 70 pesos and 36 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 pesos and 75 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay nasa 16 pesos and 44 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.